sa pangingailam ng nanay mo sa buhay natin. Ilang taon na nga niya ako sinusumbatan eh. Ang tingin ni Nanay Mercy sa akin ha? Paswelduhan na pwede niyang kontrolin. Pwede ba manahimik ka na mamaya marinig ka nila nanay? Eh ako puno-puno na kasi ako, kaya ako ganito. Puno na rin ako! Angkor, parang awa mo na ayoko na makipagtalo. Sa ayaw at sa gusto mo, sasama kami ni Vivian kay nanay sa Leyte. Dahil sa panghihimasok ni Mercy sa buhay nilang mag-asawa, napapadalas ang away ni na Angkor at Inday. Habang lumalala ang tensyon sa pagitan ni na Angkor at ng kanyang biyanan, humuhugot na lang ng lakas si Angkor sa pagmamahal ng kanyang anak na si Vivian. Hanggang sa... Angkor ang anak natin. Huwag mong pababayaan ang anak natin. Angkor ang anak natin. Huwag mong pababayaan ang anak natin. Tay. Angkor ang anak natin. Huwag mong Tay. pababayaan ang anak natin. Tay, Angkor ang anak natin. Huwag mong pababayaan ang anak natin. Angkor ang anak natin. Huwag mong pababayaan ang anak natin. Angkor ang anak natin. Tay, Huwag mong pababayaan ang anak natin. Tay, Angkor ang anak natin. Huwag mong pababayaan ang anak natin. hanapin mo ko, Tay. Tay, Angkor ang anak natin. Huwag mong pababayaan ang anak natin. Angkor ang anak natin. Day! Vivian! Day! Vivian, anak! Nanay Mercy! Day! Vivian, anak! Hindi ka na, Vivian. Angkor, tama Bihira ako na. naman sa'yo. Nasasaktan na yung bata. Hindi na ako ginagalang sa asawa mo eh. Tama na, Kasi nasasaktan. sinabi ko sa'yo, hindi ako pumapayag na magbakasyon kayo dito na anak ko. Kasi kinukutuban ako. Nanaginip ako na may masamang mangyayari sa inyo. Ano ba na panaginip? Angkor, nababaliw ka na ba? Ha? Alam mo yun yung problema sa'yo. Ang liit-liit ang problema natin, pinapalaki mo. Ba't hindi mo na lang kasi hayaan na dito muna kami kinanay? Ha? At saka hindi ba sinabi ko naman sa'yo? Magbebenta nga ako ng damit dito. Tay, huwag na po kayong mag-away. Halika na! Sumama ka sa tatay mo! Tignan niyo yung anak niyo! Naapektuhan sa pag-aaway niyo. Tama na yan! Ate, ikaw na kumausap dyan. Hindi ko na talaga kaya. Vivian! Naiinis na ako. Vivian, makinig ka sa tatay mo. Halika rito. Halika rito! Halika rito! Tama na, Angkor! Bitawan mo na kasi! Nasasaktan sila! Oh, nagsisisi ko, pinakilala kita kay Inday. Wala kang modo! Bastos ka! Bastos ako? Matino at marespeto akong tao. Pero sinagad yun na ako eh. Palagi na lang kayo nangingialam sa mga desisyon ko para sa pamilya ko. Itong ginagawa nyo? Ha? Nakakapanliit to. At oo, may utang na loob ako sa inyo. Pero sana naman, huwag niyo akong babastusin at insultuhin sa harap ng pamilya ko. Nay! Huwag mo akong piliting ipakaladkad kita sa mga tauhan ko. Wala ka sa teritoryo mo! Kung itutuloy mo yung pagmamatigas mo, ilalayo ko na ang anak ko at apo ko ng tuluyan sa'yo. Hindi mo pwedeng gawin yan. Ha? Hindi mo pwedeng gawin yan. Huwag mo kong subukan. Kapag ginusto ko, nakukuha ko. Mabigat man sa kalooban, napilitan si Angkor na payagan ng kanyang asawa at anak na magbakasyon kasama ng biyanan niya. Bumalik siya sa Palawan para asikasuhin ang kanilang kabuhayan sa bukid. Pero sa kasamaang palad, isang malagim na trahedya pala ang nakaambang sumubok sa kanyang pamilya. Alam mo, hirap talaga banggain ng biyenan mo, Pars. Pag mapera talaga, para kang mga langaw na nakatungtong sa kalabaw. Yung sarili ko nga lang iniisip ko. Pwede ko na siya suwagin eh. Kaya lang, ayoko na ng gulo eh. Ayoko rin na umaasa kami dun sa binan ko. Eh, kailan mo ba sila susunduin sa Leyte? Papas ko na, oh. Happy ka na ng anak mo niyan. Bukas. Handa na nga yung regalo ko sa anak ko eh. Jaime, alam mo, hindi na ako papayag na ilayo sa akin ni Nanay Mercy mag-ina ko ulit.
Sasama ko sila dito sa ayaw at sa gusto niya. Angkor! Angkor! Tebas! Pas? Bakit? Tumiyak ka. Hindi mo ba natanggap yung telegrama ko? Yung barkong sinasakyan nila Inday, pati nung iba namin kamag-anak, bumangga sa oil tanker. Wala na sila, Angkor. Patay na silang lahat. Ano nadatnan mo nung pumunta ka sa Doña Paz office? 3 days muna bago ko nalaman doon. Ang tagal! Kasi wala akong dyaryo doon sa amin eh. Transistor lang. Radyo lang. Opo. Pumunta ako rito. Binirify ko talaga sa opisina ng Solpisyo kung Oo. nakamanipisto ba sila. Oo. Pinakita naman sa akin yung manipisto. Sa cabin sila na pisto. Eh si Vivian, paano? Oh, dyan. Bukas, yun naman, ha? Ay, dali, itago mo si Vivian. Hindi niya dapat malaman nandito tatay. Sige, sige po, ate. Nasaan na ho yung anak ko? Ay, Neng, halika na. Mauna na tayo sa simbahan. Paano po si Lola? Nako, sabi ni Lola mo, susunod siya doon. Halika na. Teka po, sino po ba yung kausap ni Lola? Ay, nako. Tauhan niya yan at sigurado ako nababali lang yan. Kaya halika na. Halika na, dali. Wala na siya, di ba? Patay na kasama nung nanay niya at mga kamag-anak ko nasunog sa barko. Pwede ba, Nanay Mercy, huwag ka na magmaang-maangan pa? Ilabas niyo na si Vivian. Anong maang-maanga? Ano ba pinagsasabi mo? Kung yung nanay nga niya hindi kinaya, hindi naligtas siya pa. At hanggang ngayon hindi pa nakikita ang bangkay nila, di ba? Malamang Vivian! kinain na ng mga pating. Vivian, Kasama anak! ng iba pang mga Anak, namatay andito sa na yung paheda. tatay. Lumabas Tumigil ka ka dyan. na. Ano Vivian, ba anak! pinagsasabi mo? Huminto ka nga, ano ka ba? Anong pinagpipilitan mo? Wala nga, di ba? Wala na. Nanay Patay Mercy, na. hindi ako pumunta dito para makapag-away. Oh, Pero maghahalo talaga ang balat sa tinalupan kapag hindi niyo nilabas sa akin si Vivian. Ang dami yan. wala naman ako ilalabas. Anak! Ano ka ba? Bastos ka. Anak! Wala kang modo. Dire-diretso ka. Vivian! Ay! Vivian! Ang bastos mo. Dire-diretso ka sa loob ng pamamahay ko. Ano? Anak! Hindi ka pa titigil. Lakad dito ka ba? Vivian, dito na yung tatay! Halika na! Vivian! O ano? Di ba wala Anak! mo lang nga eh? Ano ba pinagpipilitan mo? Ano bang hindi yung maintindihan? Mismong si Ate Paz na nagsabi sa akin na hindi kasama ni Inday si Vivian nung lumubog ang barko. Tapos sabi niya sa akin, ha? May sakit si Vivian kaya hindi siya nakasama. Vivian! Naniwala ka doon? Anong alam nun? Anak! Puro kasi nungalingan lang sinasabi noon. Anak, andito na yung tatay. Tara na! Umuwi na tayo! Kahit nandito ka, wala na nga eh. Patay nga. Ano ba hindi mo maintindihan? Ha? Pinagpipilitan mo, wala na nga. Kapag napatunayan ko na itinatago mo sa akin yung anak ko, ha? Kakasuhan kita. Mabubulo ka sa kulungan. Tandaan mo yan. Mauna ka mabubulok dahil sa pag-iisip mo! Ikaw talaga, dinamay mo pa sa kamalasan ng buhay mo ang anak ko! Ha? Umalis ka na at huwag ka nang babalik dito, huwag ka nang magpapakita sa akin dahil mula ngayon, hindi ka na parte ng pamilyang ito! Wala akong pakialam. Mabubulo ka sa kulungan! Lumayas ka! Bastos ka! Bastos na to! Gusto mo sabi? Papaya. Sorry, ate. Nak! Nak!
bumalik si Angkor sa Leyte para hanapin si Vivian. Ayon sa mga kamag-anak ng nasawi niyang asawa, itinakas at itinago na ni Mercy si Vivian at hindi nila alam kung saan ito lumipat. Dahil dito, lalong nalubog si Angkor sa depresyon at nalugi rin ang kabuhayan niya sa bukid. Tay! Andiyan na po pala kayo. Tara na po, Tay. Kumain na po tayo. Tara na po. Tay, tara na. Habang mainit pa yung sabaw. Naku, Nagluto po si nanay ng paborito niyo pong sinigang na bango sa bayabas. Upo na po kayo, Tay. halika na. Talaga, tara na. Ha? Tara na. Ay, Tara po kayo, lalo Tay. ng pagkain. Tara. Sipag-sipag po talaga ng tatay ko. Tay, alam niyo po, pag naging teacher po ako balang araw, alagaan po kayo ni nanay. Talaga? Hindi ko po kayo pababayaan. Ang swerte naman namin sa'yo ng tatay mo, anak. Opo, Nay. Kasi mahal na mahal ko po kayo. At syempre, mahal na mahal ko rin po kayo, Tay. Tara, kain na tayo. Tay?